pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idain at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sumasamba, pinupuri
Amos 5, 6, 14 at 15. Inyong hanapin ang Panginoon at kayo'y mabubuhay. Hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama upang kayo'y mabuhay. At sa gayo'y ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay maging kasama ninyo gaya ng inyong sinasabi. Inyong kapuotan ang masama at ibigin ang mabuti, at kayo'y magpairal ng katarungan sa pintuang bayan. Piliin tangi ang Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pag-ibig sa Diyos ay gawa ng ating pananampalataya sa Kanya. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang utos. Kung iniibig natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at lakas, walang puwang sa ating pagkatao para sa mundo, sa laman at sa diablo. Ang Diyos ay nananahan sa ating espiritu, kaluluwa at katawan. Tayo ay may buhay na walang hanggan dahil si Jesus ay nananahan sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Awit 13-13 hanggang 17. Manumbalik ka, O Panginoon, hanggang kailan pa? Sa iyong mga lingkod ay mahabag ka. Busugin mo kami sa umaga ng iyong tapat na pagmamahal upang kami ay magalak at matuwa sa lahat ng aming mga araw. Kami ay iyong pasayahin ayon sa dami ng mga araw ng iyong pagpapahirap sa amin at kasindami ng mga taon na ang kasamaan nakita namin. Mahayag nawa ang gawa mo sa iyong mga lingkod at ang kaluwalhatian mo sa kanilang mga anak. Sumaamin nawa ang biyaya ng Panginoon naming Diyos at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Tumalikod sa kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala kaya't napalayo sa Diyos. Ngunit inihatid sa atin ng Diyos ang salita, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sinabi ng Panginoong Hesus, hanapin ninyo una sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Mapapalad ang nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay bubusugin. Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Gayunman tayo ay itinuring na ganap ng biyaya ng Diyos bilang kaloob sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang inialay ng Diyos na handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hebreo 3:12 hanggang 14. Mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay na Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Sapagkat tayo ay nagiging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Huwag padaya sa kasalanan. Ang kasalanan ay mandaraya. Ginagamit nito ang kautusan upang dayain tayo na bumitiw sa pananalig at humawak sa kakayahan ng sarili. Sinabi ni Apostol Pablo, ang kasalanan, pagkakita ng pagkakataon sa pamamagitan ng utos, ay dinaya ako, at sa pamamagitan nito ay pinatay ako. Pananampalataya kay Kristo Jesus ang paraan upang hindi tayo madaya ng kasalanan. Kasama ng buong baluti na bigay ng Diyos, taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya,
na sa pamamagitan nito ay ating masugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. Mamuhay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Marcos 10:17-22. Nang siya ay naghahanda na sa kanyang paglalakbay, may isang lalaking patakbong lumapit sa kanya at pagluhod sa kanyang harapan, siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa kasinungalingan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking tinupad mula pa sa aking kabataan." Talikdan ang sarili. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagtupad ng kanyang mga utos. Ang mga utos ng Diyos ay hindi pabigat sa mga ipinanganak ng Diyos dahil sila ay sumasampalataya hindi sa kanilang sarili, kundi sa Panginoong Hesus. Pananampalataya sa Diyos ang nagbibigay sa kanila ng tagumpay laban sa sanlibutan. Makalulugod sa Diyos ang pagsunod sa kanyang mga utos sa udyok ng pananampalataya kay Jesus. Ito ang pag-ibig na tumatalikod sa lahat ng sasarili upang sumunod kay Jesus. Sumunod kay Jesus. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Kung ang sino man ay nagdanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasa ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Subalit sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas niya ito." Kahit na ang lalaking lumapit sa Panginoong Hesus ay tumupad sa kautusan mula pagkabata, ito ay ginawa niya para sa kanyang sarili. Ang pagtanggi sa lahat ng sasarili upang sumama kay Jesus ay isang pagpapasya na bunga ng pananampalataya kay Jesus. Hindi nagawa ng mayamang lalaki na gawin ang pagpapasyang ito dahil hindi niya matalikdan ang kanyang sarili at kayamanan. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo,
Kami ngayon ay nakapamumuhay. Kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.